Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Rihanna Santos at ang balitaan ko po para ngayon ay slower growth seen in quarter 3 amid storms, corruption probe. Buod, ang ekonomiya ng Pilipinas ay inaasahang nakaranas ng mas mabagal o tipid na 5.3% ang paglago sa ikatlong quarter dahil sunod-sunod ang mga nakakagambalang bagyo at negatibong pagdama sa merkado mula sa patuloy ng imbestigan sa katiwalian na nagudyok ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bawasan ang benchmark rate ng interest nito upang palakasin ang tiwala kung saan inaasahan ng mga ekonomista ang paglago ng ika-4 na quarter tataas sa 5.7%. Ngayon, tumungo naman tayo sa mga tanong. Bakit mahalaga ang napiling balita? Mahalaga ang napiling balita dahil pinapakita nito ang kalagayan at direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas na direktang nakakapekto sa kabuhayan ng bawat mamamayan. Ito ay maaaring magbigay ng alamin sa mas mabagal na paglalago ay napahiwatig na humihina ang produksyon, pamumuhunan at paggastos ng mga salik na dapat batayan ng mga pamahalaan at mamamayan. Ang mga bagyo at isyong korupsyon ay hindi lamang isang problema sa panlipunan, kundi nakakantala din ito sa mga proyekto at kabuhayan na nagdudulot ng pagbabagal ng ekonomiya. Ang desisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay ibaba ang interest rate ay isang hakbang upang pasiglahin ang ekonomiya. Kaya't mahalagang maunawaan kung di bakit ito ginawa at ano ang inaasahang apekto. Ang mga pagbabago sa interest rate ay paglago ng ekonomiya ay nakakaapekto sa presyo ng bilihin, trabaho at kita ng mga tao. Paano ito makakaapekto sa ekonomiya at bansa? Dahil sa mga bagyo at isyu ng katiwalian, maraming proyekto ng gobyerno at pribadong negosyo ay naapektuhan, kaya bumabagal ang daloy ng mga pera at trabaho sa ekonomiya. Ang mga kalamidad ay nakakasira ng pananim, kaya bumababa ang kita ng mga magsasaka at lumalaki ang mga gastos ng pamahalaan at sa pag-aayos. Kapag bumagal ang ekonomiya, posible rin tumaas ang mga unemployment at bumagal ang pagtaas ng sahod, kaya mas mahirap para sa mga tao na makabawi sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ang balitang ito ay paalala na kailangan palakasin ang katatagan ng bansa laban sa kalamidad at labanan ang katiwalian upang mapanatili ang matatag na paglago. Bilang isang kabataang Tomasino, magbigay ng pamamaraan para makatulong sa pagtugon sa hamong dulot ng isyu o balita. Bilang isang kabataang Tomasino, makakatulong ako sa pagtugon sa isyong ito sa pamamagitan sa pagbahagi ng tamang impormasyon sa aking pamilya at kaibigan tungkol sa kalagayan ng ekonomiya. Sa ganitong paraan, may papaunawa ko sa kanila ang kahalagahan ng pagiging responsable sa paggastos at pagtangkilik sa lokal na produkto na makakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa. Sa maliit naman na paraan, maaari kong maging inspirasyon para sa mas maingat at matalino sa paggamit ng pera sa pagiging mapanuri at responsable sa paggamit ng pera tulad ng pag-budget. Anong SDG may ugnay sa balita? Paano may sasakatuparan ang SDG na napili? SDG 8. Maring makamit ng Bangko Sentral ang Pilipinas ng SDG 8 sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakaran financial tulad ng pagpapababa ng rate ng interest upang mahikayat ng pamumuhunan at paggastos ng mga negosyo na magreresulta sa paglikha ng mas maraming trabaho. Maaari rin itong mapanatili ang isang matatag na antas ng inflation at palakasin ang tiwala ng mamamayan sa sistemang financial upang ang ekonomiya ay gumagana na maayos at matiyak ang pananatiling paglago ng ekonomiya ng bansa. SDG 13. Ang balita ay tumatalakay sa pagbagal ng ekonomiya dahil sa sunod-sunod na mga bagyo na isa sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Naugnay ito sa SDG 13 na naglalayong tugunan ang mga epekto ng climate change sa pamamagitan ng mas maayos na paghahanda at pagtugon. Maaari rin may sakatuparan
Ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga proyektong panglikasan, pagpapatupad ng mga patakaran para sa disaster resilience, at pagtutok sa sustainable investments. Bilang kabataang Tomasino, maaari akong maging mas maingat sa paggamit ng enerhiya, sumuporta sa mga eco-friendly na produkto, at mataguyod ng kamalayan tungkol sa pagbabago ng klima upang makatulong sa papanatiling matatag ng ekonomiya at ng kalikasan. Maraming salamat sa pagkikinig.